Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Blessed day sa atin. Bagamat hindi tayo nakapag-worship physically, spiritually sa garahe, pinahintulutan pa naman tayo ng Diyos na mag-worship dito sa Zoom app. Bagamat nararanasan natin na parang tuyot ang pagsamba pag sa Zoom app, marami pa naman panahon na makakapag-worship tayo sa spiritual worship doon, physically sa garahe. At loobin naman ng Diyos na kapag sumasamba tayo, padama niya lagi yung Shekinah glory. Yun lang ang ninanasa ko lagi pag sumasamba tayo. Bigyan tayo ng karunungan, ng kapangyarihan, nakadama ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ipadama niya sa atin yung Shekinah glory na hindi ikabod. Kinaalam, may kaluwalhatian ng Diyos ang pagsamba. Ito yung napatunayan na natin sa maraming panahon. Madalas nga akong paiyakin ng Diyos yan kapag nararanasan ko yung Shekinah glory. Pero talaga sa Zoom app, talaga hindi ako makaranas na Shekinah glory. Talagang pero ang importante doon mga kapatid, sumusunod tayo. Meron tayong spirit of obedience. Nagpapasakop tayo sa autoridad ng Diyos. Hindi na tayo carnal mind. Meron na tayong tinatawag na spiritual mind, the mind of Christ. Kasi yan ang kinakailangan magdala natin sa araw-araw na pamumuhay. Kasi nung araw, carnal mind tayo. Hindi tayo napapasakop sa kalooban ng Diyos kasi anak tayo ng kagalitan. Children of wrath. Anak tayo ng pagsuway. Sanay tayong kumikilos tayo sa laman o sa outer man. Yung kapangyarihan ng laman ang nag-ahari sa atin, hindi spiritual. Makalaman tayo o makasanlibutan. Kasi mula nung bata tayo, nahawakan na tayo ng sanlibutan . Kaya na-develop sa atin yung pagiging makasanlibutan, makalaman. Kaya nung tawagin naman tayo ng Diyos ngayon na ginawa na tayong bagong nilalang, ginawa na niya lahat ng bagay para makakilos tayo ayon sa pagiging mga anak ng Diyos. Pero kailangan pumayag tayo na magkaroon ng spiritual mind. Change the spirit of your mind. So tayo magpapasya, tayo pipili na hindi na tayo aayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbabago tayo ng pag-iisip. Kasi kung hindi mo pagpapasyahan ng pagbabago ng pag-iisip, hindi makakakilos ang Diyos. Hindi ka masasaklawan kasi ayaw mo . Ayaw mo mag-alay ng buhay mo, ng katawan mo bilang handog na buhay. Yung makalaman mo, pagkatao, ayaw mong ialay sa Diyos na ang katawang ito. Ito yung makalaman nga, itong katawang ito . Na naririto lahat ng kasalanan. Kaya pag tayo nakakagawa ng kasalanan, kasi kumikilos yung kasalanan sa laman. Kasi nga, sanay tayong makalaman . Hindi tayo maging mga anak ng Diyos, kailangan naman magsumikap tayo. Magsumikap tayong lagi na maghari ang Diyos sa atin. Do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin paiiyakin ng Holy Spirit kasi tinakatakan tayo . Yung nagtatak na itinatak sa atin ng Diyos, Holy Spirit ang may tatak . Yung may Holy Spirit lang, ang mananatiling banal hanggang sa pagbaba ng Panginoon. Yun ang tatak ng kaligtasan, yung ibinigay ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng Bible, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. So walang Holy Spirit, hindi kay Kristo. Kasi evil spirit dati nasa atin . Ang spirit natin, suwail . Napagharian tayo ng demonyo, na-influensya tayo ng demonyo, nadala niya tayo para mabuhay sa laman o sa makasanlibot ng paraan. Na nandun yung lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, yan ang sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama wala doon sa mga makasanlibutan . Ang pag-ibig ng Ama si Kristo . Kapag nasa atin na si Kristo, binibigay ang Holy Spirit para gabayan tayo at tatakan tayo hanggang sa araw ng kaligtasan. Ngayon, kailangan ng kooperasyon yung kaluluwa natin. Kailangan mag-cooperate sa Holy Spirit na huwag natin paiyakin ng Espiritu, kundi paligayahin natin ang Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita ng Diyos, na magiging tunay na tayo mga alagad ng Diyos. Susunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Basahin natin ang Romans 8. Ito ang binubuo ng carnality of the mind . Romans 8:5 hanggang 9. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, dadapat ang ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. So ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. So ang salita ng Diyos, lahat yun, spiritual yun. Basta salita ng Diyos, nandun ang Diyos, nandun si Kristo, ang Espiritu Santo, ang Ama. Kasi ang salita ng Ama si Kristo . At ang sinasalita ni Kristo, yun ang ipinapahayag ng Espiritu Santo. So iisa sila ang Ama at ang Anak ay iisa.
Ganon din ang Espiritu Santo, iisa. So ang Diyos ay isa lang eh. Kaya yung Ama, yung Anak at Espiritu, yun ang Godhead, iisa lang sila. Kasi isang kaisipan na tayong lahat daw ay maging isa rin. Na ibig sabihin, maging kaisipan din natin ang kaisipan ng Diyos. So itatakwil natin ang datihang pagkatao, mabubuhay na tayo sa spiritual, sa salita ng Diyos, hindi na makalaman, hindi na makasanlibutan. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay mabubuhay sa Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman, kamatayan. So kung magpapatuloy kang mabuhay sa dating pagkatao, mahahalubiluhan yun ng dating pagkatao. Magiging carnal mind ka uli. Hindi ka na magiging spiritual mind. Kapag natalo yung datihang pagkatao naghari, yun ang nadisgrasya. Kamatayan ang mangyayari sa atin. Dadapot ang kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. So we have peace with God. At ang ginamit na kapayapaan natin Diyos sa atin, si Kristo. Si Kristo nag-reconcile ng kapayapaan natin sa Ama. Kaya si Kristo ang daan papunta sa Ama eh. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong kundi ang Panginoong Yesus na makapagliligtas at ang daan at ang I am the way, the truth, and the life. So ang buhay na kay Kristo at ang daan, si Kristo ang daan. So kung hindi tayo papayag na alisin na ang pagiging makaisip, makasanlibot ang makalaman, hindi tayo magiging spiritual. Hindi tayo makakadaan kay Kristo papunta sa Ama. Hindi tayo makakarating sa Ama. Makakarating lang tayo sa Ama kung magkakaroon tayo ng spiritual mind. The mind of Christ. Philippians 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito naman ay kay Kristo Jesus din naman. So kasi nga ang dating pag-iisip natin, makalaman makasanlibutan, makamundo, nung maborn again tayo, born of the Spirit tayo, ginastify lang ng Diyos yung Espiritu natin. Binanal yon para na sa ganun, yung kaluluwa mabanal din. Binanal ang Espiritu kasi suwail yung Espiritu natin dati, anak tayo ng pagsuway. Kung hindi babanalin ng Diyos yun at dadaan sa proseso ng born again, hindi maibibigay ang Espiritu Santo, natatak ng kaligtasan. So nasa atin ngayon na Espiritu Santo, natatak ng kaligtasan sapagkat we are being born of the Spirit. Ipinanganak na tayo sa Espiritu sa mga ama ng Espiritu. Ipinanganak tayo ng Ama sa Espiritu. Kaya binanal yung ating Espiritu, justified. Ngayon ang kaluluwa natin, kailangan naman ma-justify din, mapabanal naman din. Na sinasabi ang inyong Espiritu, kaluluwa at katawan ay buong banal pagdating ni Kristo. So yun ang tatarbahuhin ng Espiritu Santo sa atin, kaya isinugo. Balikan natin sa Romans 8 kasi dito sinasabi ang makalaman tsaka pagiging spiritual sa Romans 8. Ang Bible ko gula-gulanit na hindi na buksan-buksan sapagkat ang kaisipan ng laman ay nakikipag-alit laban sa Diyos. So yung dating pagkatao natin, kalaban ng Diyos yan. Kasi carnal mind yan kalaban ng Diyos ang carnality of the mind. Ibig sabihin ng carnal mind, hindi papasakop sa Diyos. Ang susundin niya, yung gusto niya, yung sarili niya. So ang Diyos niya, siya, sarili niya ang Diyos niya. Para kasi Paraon, na ibinibilang na Diyos, na hindi naniniwala kahit nakikita pa niya kapangyarihan ng Diyos. Alam niyang si Moses ay tunay ang Diyos noon. Wala pa rin ginagawa dahil carnal mind nga si si Paraon di papasakop sa Diyos. Kaya ginamit ng Diyos yun na pinatigas ang puso. Hinayaan na lang mabuhay sa carnal mind para maipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya at makita ng Israel ang kapangyarihan ng Diyos. Maikukwento ng Israel ang mga magulang nila at saka anak-anakan kaapu-apuhan nila. Maikukwento nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya ayun, yung mga nangyari nung sa dating panahon, para lang yun ay magamit natin para sa ikatututo natin sa hinaharap. Kaya ipinakita ng Diyos lahat yun. At ang nasa laman na hindi maaring makalugod sa Diyos. So kailanman, kahit mabait ka, matalino ka, pero ang nag-aari sa iyo, yung dati mong pagkatao, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Isasantabi niya ang kabaitan na mabait, wawasakin niya karunungan na marunong. So mas mabuti pa yung hangal ka, pero mananampalataya ka. Kasi aalagaan ka ng Diyos, mananampalataya ka. Ang qualification ng Diyos, yung magpakumbaba, magsisi,
sumampalataya at sumunod sa kanyang kalooban eh. Hindi naman hinahanap ng Diyos na maging matalino tayo, mayaman, magaling, marunong, mabait. Hindi. Ang hinahanap niya, magpakumbabang puso na mananampalataya, na magsisisi, na tatanggapin na tayo makasalanan, tayo makalaman. Ang kailangan natin, tulong ng Diyos at sasampalataya tayo sa Diyos para kalugdan, makagawa ang Diyos sa atin. Dadapwat kayo wala sa laman kundi sa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So doon mo malalaman na walang Holy Spirit eh. Hindi kay Kristo yon. Moralista ang tawag doon, mababait, mga moral. Katulad ng mga Pariseyo, malilinis yung labas nila. Para silang mga nicho na marmol, puting-puti, ang ganda-ganda nila. Pero ang loob, kalansay na nabubulok. Bulok ang kaloob, panlabas lang na inyo. Moral nga eh, moral eh. Good manners and right conduct. Kaya madalas sitahin ng Pariseyo, yung mga alagad mo naman, kain ng kain na hindi man lang naguhugas ng kamay. Kita mo, puro panlabas na kalinisan. Parang nicho lang sila eh. Malinis sa labas, maganda. Pero ang loob, bulok, hindi pa naboborn again. Nabubuhay pa sa dahit yung pagkatao, makalaman, makasanlibutan. Kaya kailangan maborn again ng tao. Kasi yung ipinanganak sa laman yun eh. Hindi pwedeng walang magagawa doon, hindi marirepair ang laman. Kaya ang ginawa ng Diyos, ipinako sa krus yung datihang pagkatao, laman ang katawan. Ipinako doon yung makasanlibot ng pag-iisip, lahat na. Ipinako doon kasama ni Kristo, dala-dala ni Kristo lahat ng kasalanan sa kanyang katawan. Kaya yung katawan niya, nandun ang lahat ng kasalanan sa libutan. So nailigtas niya ngayon ang lahat ng ating mga kasalanan. At magpapatuloy naman tayo, sabi ng Diyos, sa Romans 6 naman sabi dito, yung Romans 6:4, tayo ngayon nalibing na kalakip na sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan ni Kristo. So nung mamatay ang Panginoong Hesus, pag tayo binabautismo sa tubig, nagpapakita yun na namatay na tayo sa datihang pagkatao. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa patay, ay mabubuhay naman tayo sa panibagong buhay. So pag umahon ka ngayon sa tubig, inilibing na yung dati mong pagkatao. Para hindi na kumulit, inilibing na. Kasi yung mga namatay na hindi ililibing, nako parang zombie yung gagalaw-galaw. Ilibing mo para hindi na makaalis. Kaya ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo ng tubig, yun ang paglilibing sa makasalanang katawan natin, sa makalaman, sa datihang pagkatao. Kaya pag nagpasakop tayo sa bautismo ng tubig, nagpapasakop tayo sa paraan ng Diyos. Kaya sabi, bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, yun ang guided. So do it in the name of Jesus. So gawin nyo ang pagbabautismo sa pamaraan ng Diyos. At ang paraan ng Diyos, bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So hindi magulo yung iba, pinagugulo yung sabi, bautismo kay Kristo, bautismo sa Espiritu. Ba't iba-iba? Hindi iba-iba yun. Ang paraan ng pagbabautismo mo sa paraan ni Kristo. Baptize name in the name of Jesus Christ, sa ngalan ni Kristo. So paraan ni Kristo. At ang paraan ni Kristo, sinabi niya sa Matthew 28:19. Ito sinabi niya. Ito ang paraan ni Kristo. Ito ngayon ang ginagawa ng mga alagad ng Diyos. Matthew 28. Simulan natin sa 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng bansa. Nasirain yung bautismoan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yun ang paraan ni Kristo. Yun ang salita ng Diyos na itinuro ni Kristo sa mga apostol. At sinasabi naman ng mga apostol, yun nga, bautismoan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So yun ang kaparaanan. Ibig sabihin kasi ng bautismo, paglulubog eh. Pag inilulubog, ibig sabihin kasama. Napapalibutan ka ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pumapalibot sa atin in and out. Sa labas at sa panloob natin, napapalibutan tayo ng Ama, ng Anak. Nagiging tahanan tayo ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. So ang tawag sa atin, mga anak ng Diyos. Kasi si Kristo ang anak ng Diyos eh. Anak din tayo ng Diyos. Kaya mga anak ng Diyos naman tayo. Kasi si Kristo isa lang ang anak ng Diyos eh. Ang bugtong na, sabi niya ang kaisa-isa kong bugtong na anak, si Kristo yun eh. Yung bigaten san, si Kristo. Tayo san lang, hindi tayo bigaten eh. Kasi ganun nga ang ginawang pag-ibig ng Ama. Dahil sa pag-ibig ng Ama, sa sanlibutan, ibinigay niya yung bugtong ng anak eh. At ang sino magsasampalataya kay Kristo, may buhay na walang hanggan. So yun ang ginawa ng Diyos sa atin.
Nakilala niya tayo sa pasimula pa lang, kaya tinawag tayo, hinirang tayo, ginagawa tayo ngayong mga tapat na binibigyan ng spiritual mind na kailangan ng kooperasyon mo. Pag hindi ka makikipag-cooperate, hindi makakagawa ang Diyos. Kasi ang Espiritu Santo ang gagawa sa atin, sabi sa John 14:26. Dadapwat ang mga aaliw sa makatwid-bagay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at na magpapaalala ng lahat sa inyo aking sinabi. So lahat ng itinuro ng Ama, lahat ng sinabi ng Ama kay Kristo, yun ang itinuro ni Kristo. At ang lahat ng itinuro ni Kristo, yun ang narinig ng Espiritu Santo, yun ang ipapaalala sa atin. Kasi nagiging malilimutin din tayo kasi pag nag-iedad-edad na, nagiging papurol na isip, na masasabi ng scientist, sa dami ng depression, nagiging malilimutin na. Kaya ibinigay yung mga aaliwin tayo at magpapaalala ng lahat ng sinabi ng Diyos. Kaya okay pa rin suportado tayo ng Diyos kahit medyo nag-iedad na tayo. Nandun ng Diyos sa atin, hindi tayo pababayaan. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig, kapangyarihan, and self-control. Sabi niya sa 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Kasi natatakot pa rin tayo pero hindi galing sa Diyos yun Kasi tao tayo, si David nga, tapang-tapang, sabi niya, niligtas ako ng Diyos sa lahat ng aking katakutan. Si David na nakapatay ng higanti Natatakot, maraming katakutan pa rin. Kasi tao tayo marami tayong kinatatakutan. Pero hindi ibinigay ng Diyos sa atin yun. Demonyo yun, tinatakot lang tayo. Kaya ang ginawa naman ng Diyos, para hindi tayo matakot, kundi ang kapangyarihan ng pag-ibig at ng kahusayan. Sound mind. Power and love. And a sound mind. God has not given us the spirit of fear, but of love and power and of sound mind. Sound ang mind natin kasi ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kailangan lang makipag-cooperate ka. Cooperate lang. Makakapag-cooperate ka pag inihandog yung katawan. Sabi sa Romans 12:2. Kasi makakagawa lang ang Diyos kapag kusan loob natin makikipag-cooperate tayo na ang kooperasyon, iala yung katawan, ihandog ang katawan bilang handog na buhay. Para makagawa ang Diyos sa atin. Kasi ang gagamitin ng Diyos, yung espiritu natin na justified. Ano gagamitin ng justified spirit o yung renewed spirit na hindi nasuwail? Di itong kaluluwa. Paano naman magagamit ang katawan kung hindi maaayos ang kaluluwa? Kaya ang inyong espiritu, kaluluwa at i-preserve na banal pagdating ni Kristo. Yung katawan, hindi naman mababanal yun Nandun na nga lahat ng kasalanan. Kahit sabi ni Pablo ano ito? Kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kundi ang masama na gagawa. Pero hindi ako ito. Gusto kong gumawa ng mabuti, kaluguran ko, sumunod sa salita. So hindi ako ito, kundi ang kasalanang nananahan sa aking katawan. Pero wag naman natin gamitin issues yun Kaya ako nagkasala kasi yung katawan ko mahina Hindi, sinasabi lang ng Diyos na pag tayo nagkakasala, hindi natin to sinasadya dahil sa kahinaan ng laman. The flesh is weak, but the spirit is willing So pray, watch and pray so that you will not fall into temptation. Para makaiwas tayo sa pagkilos ng laman, panoorin natin ang sarili natin. Watch. Pag nakita na natin na binabanataan tayo ni Satanas at mahuhulog tayo at matetempted tayo ng kasalanan, you pray. Lord, eto na naman ang demonyo. Tulungan mo ako. Huwag ako mainis. Huwag ako magalit. Huwag ako mag-retaliate. Gawin mo akong payapa. Mag-pray ka na mag-pray sa Lord. Tulungan mo ako, Lord, na hindi kumilos yung dati kong pagkatao. So, gagawa ngayon ng Diyos sa'yo. Palalakasin ka ngayon. So, mararamdaman mo ngayon na sa pamamagitan ng pananampalataya, lumakas ka. Hindi nangyari yung gusto ni Satanas. Kasi igagay tayo ng spirit sa lahat ng truth in all truth Sabi sa John 16:13 And the truth shall set you free. Makakalaya tayo. Pinalaya tayo ni Kristo At ang tunay na mga alagad ng Diyos nananatili sa salita.
Kaya sabi niya, kung tunay kayo mga alagad ko, mananatili kayo sa akin. And you will know the truth, and the truth will set you free. John 16:13. Gayon man, kung siya, ang espiritu ng katotohanan, ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang bagay na magsisidating. So yung narinig lang ng Holy Spirit na sasabihin. So iisa eh. Kasi ang salita ng Ama, pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun eh. Ngayon yung Espiritu ni Kristo, yung Holy Spirit, yun naman ngayon na magtuturo sa atin ngayon. Kasi nung una ang Ama, dispensation ng Ama, direkta siya sa mga Israelites eh. Tapos na yung dispensation na yun. Bumaba ngayon ng Panginoong Hesus, naging laman, tapos nag-ibanghelyo, nagturo siya. Tapos tinuro niya sa mga apostol ang lahat ng ituturo niya. So nung mamatay na si Kristo, namatay na rin ng mga apostol, so kailangan magpatuloy ang pagtuturo ng Diyos. Holy Spirit ang isinugo. Siya ang espiritu ng katotohanan, magtuturo ng lahat ng katotohanan. Kaya huwag natin pipighatiin ng Espiritu Santo. Kalimutan ko yung number ng Don't Grieve the Holy Spirit eh. So sa ngayon, sa mga huling panahon, wala tayong magagawa kundi ang pananalangin. Lalo na yung nakikita natin mga kapatid na nandulupaypay, nanghihina, para bang nawawalan ng sigla sa pananampalataya. Gamitin na natin lahat ng uri ng panalangin. Ephesians 6:18. Kasi nasa panahon na tayo ng matinding pagsubok eh. Bautismo ng apoy ang dinadaanan. Kaya ang dami nagaganap sa atin ngayon. Maraming may sakit. Maraming natetempted na tumalikod. Pero hindi naman mananalo si Satanas dyan kapag matibay tayo nagmamahalan sa isa. True prayers. Wala naman tayong magagawa na kundi true prayers eh. 6:18 sabi niya dito. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. Kasi maraming uri ng panalangin, gift of tongues, di ba? Panalangin sa isip. So, gamitin natin yung pananalangin. Sabi ni Pablo, mananalangin ako sa aking pag-isip, mananalangin din ako sa Espiritu. So, pag tayo nagpe-pray sa ating pagkaisipan, kung ano yung binibigay ng Diyos na nais natin ipag-pray, lagi natin susundan yun ng Spirit of tongues. Para na sa ganun, mailuhog ng Espiritu Santo ayon sa kalooban ng Diyos. Para sure ang panalangin natin. Kasi yung panalangin ng Espiritu Santo, siguradong tama eh. Kasi minsan yung hinihingi natin, amis sabi eh. Hindi kayo dumadalangin ng hindi tama yung panalangin natin eh. Kaya sabi, manalangin sa lahat ng uri ng panalangin at daing sa buong panahon. So itong mga last days na at magpuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. So ito ang napaka-importanting message ng Diyos sa atin. Tandaan nyo yung Ephesians 6:18. Sa lahat ng mga banal. At ang lahat ng mga banal, hindi natin alam sa buong mundo. Kaya yun, sabihin na lang natin, Lord, yung iba, lahat ng mga banal sa mundong ito. Parang yung prayer natin hindi naman natin alam kung sino yung nasulat sa aklat ng buhay. Hindi natin alam sino pinagpipray ng Panginoong Hesus. Kaya ang prayer natin, Ama, yung pinagpipray ng Panginoong Hesus. So ganun din tayo eh. Ang patungkol sa lahat ng mga banal, una sa mga kapatid, isa-isahin natin. Magtiyaga tayong isa-isahin natin. Magkaroon kayo ng time of prayer talaga. Ako ang nagiging time of prayer ko kasi, hindi ko naman sinabing gawin nyo to. Kasi pag nagising na ako ng halimbawa, 2:00 o 3:00, it's time to pray na. At ang prayer ko na, abutin na ako hanggang 5:00, 6:00, iniisa-isa ko talaga kayo lahat. Hinihingi ko kay Lord kung ano yung pangangailangan niya. Ano ba kailangan nito, Lord? So, abot ng kaisipan ko kung ano yung pangangailangan nyo, bawat isa, yun ang hinihingi ko. So kung may mali doon, pag nanalangin ako sa Espiritu, maitatama ngayon ng Diyos yun. Kaya yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan ng gift of the Holy Spirit na gift of tongues. Nananalangin sa atin ng Diyos.
Nasa Romans 8:28 yata yan. Tingnan natin. Umpisa natin ng 27. At ang nakakasiyasat ng mga pusi nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ay namamagitan dahil sa bagay alinsunod sa kalooban ng Diyos. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. So mahina nga tayo hindi tama ang panalangin natin minsan, yung isip natin. Kapag hindi nga tayo sanay mag-pray, hindi nyo napapansin pag hindi kayo sanay mag-pray, nabablock yung mind nyo. Nagpe-pray kayo, maya-maya, iba na nasa isip. Sabi ba, scattered mind na ako, Lord, babalik ako. Iba na yung nasa isip mo, yung pinagpipray mo, hindi na Iba na yung nasa isip mo kasi hindi tayo sanay manalangin. Madaling maagaw ni Satanas yung kaisipan natin, kaya ibinigay yung gift of the Holy Spirit. Hindi maaagaw ni Satanas yun Hindi niya kayang harangin yun. Kasi yung prayer nung araw ni Daniel, naharang yun Sa taas 21 days naharang Kasi ano yun kaisipan ng mind yung prayer na yun. Pero pag Holy Spirit, hindi niya kaya Holy Spirit. Kaloob yun ng Espiritu na hindi niya kaya magalaw At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Nagpe-pray tayo pero hindi tayo tama ang panalangin natin. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisa-isay ng pananalita. So ang Espiritu Santo na ang tumutulong sa ating manalangin. At ang nakakasiyasat ng mga puso nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ay namamagitan dahil sa banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. So ang prayer ng Holy Spirit sa mga banal ng Diyos, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan ang prayer natin, hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos Kaya madalas kong sabihin, pag Lord, kung loloobin mo po. Katulad nitong second Sunday, nag-text ako kay Lito, sabi ko, kung Lito, kung loloobin ng Diyos, dadalawin ka namin ni Molit at ni Ray dyan sa second Sunday. Bigla naman may nangyari, na-control yung worship natin dito. Di nag-text naman ako kay Lito. Brad, hindi kami makakapunta dyan kasi hindi kami makakapag-worship sa second Sunday sa Palati. Sa third Sunday na kami pupunta. Nag-response naman si Lito, sige, okay, hintayin ko kayo. Basta i-chat mo lang ako. Okay Okay, spirit ni Lito, maganda. Si Manuel, tumawag din kanina sa akin. Okay din ang spirit ni Saldi. Sabi niya, tumawag sa akin si Saldi. Ano sabi? Hindi naman niya minention yung samaan ng loob o Sabi niya maayos na yung paa niya. Sabi niya, di pwede ka na mag-worship sa second Sunday. Kaso walang worship sa second Sunday. Sa susunod pa. Sa September pa. Hindi naman nagsalita si Saldi. Sabi ko, sana answer prayer na maayos ng Diyos yung puso ni Saldi. Isa to sa candidate din na inaagaw ni Satanas Kasi yun yung sinabi ni Jesus Christ kay Pedro Hinihiling ka ng diablo. Pero idinalangin kita sa Ama. At kapag malakas ka na, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Kaya dun sa Acts 14:22 ang ganito. Kasi nung araw na yun, talagang alam ng Panginoon lahat ng bagay. Diyos siya Nasa kanya kapuspusan ng Diyos Na itong si Pedro, hinihiling ng demonyo. Ngayon, pinag-pray siya ni Jesus Christ sa Ama. Dininig ng Diyos ang panalangin niya sa Ama, pinatibay ngayon si Pedro. Kaya ito ngayon ang sinasabi ng Diyos ngayon kay Pedro sa Acts 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Kasi naging matibay na siya Sepas darak ang rak, matibay yan Pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming kapigatian, ay kinakailangan magpasok tayo sa kaharian ng Diyos. So marami tayong dadaan ng kapighatian, mga pagsubok. Pero lahat yun, makakaya natin lahat. Kasi back up tayo ng Diyos Sumasa atin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Siya ang gagawa sa huling araw. Dispensation of the Holy Spirit kaya lang hindi pa tayo kinukuha. Yung pa humaharang Yung Holy, hindi pa kompleto bilang ng hintil Pero pag naganap na yung pagtaliwakas, yung espiritu ng Antikristo, marami na tumatalikod sa pit at nakompleto na yung bilang, bababa na ang Panginoong Hesus para kunin na tayo. Yun yung the best time ng ating pananampalataya. Yun ang pinakahihintay-hintay natin, yung rapture. Makakasama na tayo sa rapture. Pero mag-ingat tayo. Kaya prayer natin, huwag mahiwalay sa Diyos, lalo na yung ibang kapatid. Kasi sabi sa John 15:5 ang ganito.
Ito sabi nandyan, basahin na natin yung 1 hanggang 5. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. So sa bukid ng Diyos, may magsasaka ang ama. Ngayon, ang nakatanim doon, vine, puno ng ubas, si Kristo yun. Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga, ay inaalis niya. So, judgment begins in the house of God. So, kung ang ama ang magsasaka, siya nagmamanis ng bukid niya. Ngayon, doon sa puno ng ubas, sa vine, si Jesus Christ, may nakadikit doon ng mga sanga. Di ba sa puno, makikita ka mga sanga, pero may sanga, pero makikita mo, tuyot na. Pitikin mo lang ngayon, laglag na eh. May mga sanga talaga nakadikit din sa vine, pero tuyot na yon. Wala nang espiritong gumagana doon. Pitikin mo lang yon, tanggal na yon. Ugain mo lang yung puno, ba't nang. Pero yung matibay na nakadikit talaga, yun ang mabuting lupa eh. Nang buga ng 3 na po 100. Na ang salita ng Diyos naghari sa kanya. Naging spiritual ang mind niya. Ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubungay, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubungay, nililinis niya upang lalong magbunga. So nililinis tayo lalo ng Diyos para lalong magbunga. At ang bunga, napakaraming bunga. Bunga ng Espiritu Santo. Bunga ng kalakasan ng katawan. Kasi tingnan nyo miski napakarami mong pera pero may sakit ka, useless lahat eh. Kaya mahalaga na talaga yung bunga ng katawan natin na ito, mapangalagaan ng Diyos. Pero kailangan ng kooperasyon mo. Kailangan mo mag-ingat sa masasamang pagkain. Huwag kang kakain ng maraming asukal, sobrang alat, sobrang tamis. Kasi lason yan eh. Lason sa katawan yan. Katawan natin yan, mahina nga yan eh. Kaya pag nasobrahan yan, at nagmamalfunction ang internal organs natin, doon na delikado. Kaya ang prayer ko lagi, Panginoon, palakasin mo yung immune system namin, mag-function po yung internal organs namin, synchronize, nasa normal function, in order lagi. Para hindi tayo magkasakit. Kasi sayang sayang yung mga pera mo kung magkakasakit ka. Hindi mo na mai-enjoy kaya hanggat wala ka pang sakit, enjoyin mo na hanggat may pera kayo. Mamasyal kayo ng pamilya, kumain kayo ng masasarap. Kasi hindi mo alam kailan kung bigla ka makakasakit na hindi mo na magagamit pera mo, useless, sayang. Kung ginamit mo na, di ba? Dumating man yung sakit, ang Diyos ang bahala sa atin, matay pababayaan eh. Kaya meron siyang sinasabi sa Ecclesiastes 3, ganito eh. Ecclesiastes 3:12 tsaka 22, ito sabi niya. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siya'y kaloob ng Diyos. So kaloob ng Diyos yun eh. Kasi dito naman sa mundo, kailangan may pera ka para makainom ka, makakain ka, makapag-enjoy ka, makapamasyal ka. So kaloob ng Diyos yun. Pag binibigyan ka ng pera ng Diyos, kaloob niya na enjoyin mo yung binigay niya. Gamitin mo yung binigay niya. Kasi maaaring hindi na magamit, sayang eh. Kaya binibigyan tayo. Sa 22 ito sabi niya, kaya't akin nakita na walang bagay na maig kundi ang tao ay magalak sa kanyang mga gawa. Sapagkat siyang kanyang bahagi. Sapagkat sino magbabalik sa kanya upang makita ang merang pagkamatay niya. Pag namatay ka na, ano pa, useless na lahat. So ngayon pa lang, bahagi mo yan, part yan eh. Nung dikhain tayo ng Diyos, binigay na ng Diyos sa atin lahat, part mo yan eh. Karapatan mo yan para gamitin yan. Kaya nga si Eva at si Adam, kita nyo, nung likhain, gumawa ng garden eh. Para yung nilikhaan niyang tao, masuplayan niya ng lubos. Hindi kailangan magbungkal ng bukid o magtanim o magtrabaho. Hindi na, sinuplayan niya ng Garden of Eden. Pero naglagay siya ng batas. Kasi kinakala may rules eh. May house rules, hindi pwedeng walang batas. Lahat ng bagay may batas yan. Nakakain nyo ang lahat ng punong kahoy sa loob ng hardin, maliban lang sa puno nang nagbubunga ng tama't mali. Ayun ang ginawa ni Satanas. Kasi yun ang ginawa niya eh. Siya yung kumain ng ng pagkaalam ng bunga ng tama't mali eh. Hindi siya nabuhay sa Diyos, sa salita ng Diyos eh. Yung tingin niya tama, at ang tingin niya tama, siya yung Diyos. So, ang ginagawa ngayon ni Satanas, yun din ang ginagawa niya kasi effective sa kanya yun eh.
ginagawa niya ngayon sa mga tao yun. Hindi niya binabago style niya. Hanggang sa yun nga, na nahawahan tayo ng sanlibutan, naging anak tayo ng Diablo. Pero sa bandang uli, hindi siya mananalo. Kasi yung mga tunay na anak ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa dun eh. Siya ang kumikilos dun eh. Mga anak tayo ng Diyos. Kaya wala magagawa Diablo sa atin. Pero ingat tayo. Watch and pray lagi. Manood tayo sa ating sarili. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Para makapag-ingat niya, panoorin mo sarili mo. Tingnan mo, kaya biglang bubugso ng damdamin. Baka bigla ka nalang sumigaw, magalit ka, manaksa ka. So, yun ang ano dyan eh. You watch and pray. Kung mararamdaman mo, sinasabi na sa iyo ng Espiritu, ayan, nag-uudyok naman siya. Pakinggan mo na. Don't grieve the Holy Spirit. Huwag mong paluhain ng Diyos. Sabi niya sa Matthew 26:14, yung watch and pray, sa basahin natin. 26:41. Kayo magpuyat at magsipanalangin. Kasi yung puyat, gising yan eh. Yung sinabi magpuyat, gising, alert, be on guard. Nagbabantay ka, nanonood ka. You are watching. Upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. Dapat mahina ang laman. Kasi nga, karnal nga tayo eh. Mahina ang laman eh. Makalaman tayo ng araw eh. Mahina yan. Hindi makakasunod sa Diyos yan. Kaya pinalitan nga. Binago tayo. Nirenew yung spirit. At nire-renew ngayon ang ating kaluluwa mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Kasi buhay pa tayo. Binubuhay pa tayo ng Diyos. Para na sa ganun, maihanda tayong lahat. At itong darating na pagliligtas sa atin ng Diyos na pag-pray natin, pray one to another. Love one another. Ito na ang susi ng huling araw eh. Kasi matindi na ang Diablo. Ang dami ng pinahihintulutan ng Diyos maganap. Sinusubukan na tayo ng todo. Kaya yung pagsubok ng higit pa sa ginto yun eh. Kasi kailangan subukan tayo ng Diyos eh. Para sa ikabubuti kasi natin yun. Basahin natin sa inyo 1 Peter 1:6-7 na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat kayo sa sandaling panahon kung kailangan pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang sa pagsubok sa inyong pananampalataya na lalo mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito sinusubok sa pamamagitan ng apoy, baptism of fire. At ito'y sa ikaluluwalhati di kararangan sa paghahayag ni Jesucristo. Kasi ilalantad na kung sino mga tunay na anak ng Diyos eh. Kasi inilalantad na rin ang mga anak ng Diablo eh, yung mga antikristo, yung humihiwalay, lumalabas ng iglesia. At ang matindi pa nito, paglabas ng iglesia, nagtatayo pa ng sariling iglesia. Ganun ang ginagawa. Apostasya nga eh. Karumal-dumal sa Diyos, abomination to the Lord yan eh. Walang pagpapasakop sa otoridad. Yun ang ginawa ng mga anghel, di ba? Iniwan nila yung pamunuan nila. Tapos nagtatag ng bagong kingdom si Lucifer, kaharian ng kadiliman, na siya ang Diyos ng kadiliman, at yung mga anghel niya, mga anghel ng kadiliman. Kaya nga, nawalan ng liwanag eh. Sa atin, ang liwanag natin si Kristo eh. Hindi lang tayo hindi lang tayo tagapagdala ng liwanag, nasa atin ang liwanag. Si Lucifer kasi, bearer of light lang yun eh. Tagapagdala ng liwanag. Wala sa kanya yung liwanag, tagapagdala lang, bearer of... Kasi si Kristo ang bright morning star eh. Si Kristo ang liwanag eh. Siya hindi, bearer lang. Ano siya, natukso siya. Sa hindi patagalan, tignan nyo, kung patagalan ng batalya natin, para mailigtas ka na, matagal ka naman ng palataya. Si Lucifer ba, ilang bilyon, trilyon taon na, napakatagal ng mananampalataya. Bakit isang araw pumutok sa kanya yung pagka-anghel niya na masamang anghel? Hindi natin alam how many trillions of years or billions of years, trillions, nonillions. Wala nakakaalam nun. Pero bigla na lang pumasok sa kanyang na ako'y magiging Diyos, ako'y uupo sa kataas-taasan sa langit, at ako'y mag-ahari sa mga bituin sa langit. O kita mo, dumating sa kanya yun. So hindi natin alam eh. Kaya we have to pray, hindi natin alam. Tagal-tagal ng Kristiyano na ba't tumalikod pa? Di ba? So hindi, kaya sinasabi, hindi lahat ng mauuna eh.
At yung lahat ng nahuhuli, mahuli. Hindi. Merong nahuhuli na nauuna, may nauuna, nahuhuli. So, ang importante dito, finisher. Kapag tayo kasi nakipaglaban sa marathon, minsan, halimbawa, 1,000 yung magpapalista, 1,000 yung mga marathonist na magmarathon, unting-unting nauubos yan eh. Ngayon yung natitira dyan, binibigyan ng t-shirt yan, graduation, finisher. Ibig sabihin, natapos niya yung takbuhin. Yan si Pablo finisher si Pablo. Ganun din tayo, kaya sabi ni Pablo, imitate me, for I have imitated Christ. Gayahin natin si Pablo na, finisher, sabi niya rito. 2 Timothy 4:7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Kasi labanan to Hindi papayag si Satanas na basta ganun-ganun lang, papasok tayo sa lahat, tapos siya sa impyerno. Hindi papayag. Ibubuwal niya tayo. Hindi naman niya tayo ibubuwal hanggat nandun yung pananampalataya ang binigay ng Diyos. Kaya fight a good fight of faith. Huwag kayong maduwag sa labanan. Unang-una papasok sa impyerno, yung mga duwag nga Fight a good fight of faith. Ano tayo? Mighty warrior of God tayo. Mga Joshua tayo Lahi tayo ng Joshua. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. I have finished my course. Tapos yung marathon. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya siya nakapagtapos doon sa labanan ng marathon na yun. Iningatan niya yung pananampalataya. I have kept the faith. Ang susi yung keeping the faith. Kaya sabi sa John 8:31 ng ganito. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong iyon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkakaroon tunay kayong mga alagad ko, you have kept the faith, nananatili ka sa salita, tunay na alagad ka. At kayo'y nagmamahala sa isa't isa na malalaman nila, alagad kayo ni Kristo. At ang pagpapakita ng pagmamahal natin sa kapatid, huwag natin sisihin yung mga nakikita natin, kundi ipag-pray. Walang sisihan. Kasi sa kahinaan lang ng laman yan, kaya nahuhulog Pero pag nabuhay ang Espiritu sa kanya, makakasunod na naman siya Keep on praying lang sa lahat ng may sakit. Huwag kayong titigil ng panalangin. Love always hope. And love never fails. Love continues. Continue the faith. Lagi lang tayo mag-pray sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Yung may mga may sakit. Yung makikita natin ng hihina, ng lulupaypay. Keep the faith. Yun lang ang magagawa natin mga kapatid. Pagpalain tayo lahat. In Jesus' name. Amen.